Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Sa bidyong ito, atin pong tatalakayin kung papaano matutukoy, kung papaano mariresolba ang mga problema sa katarungang pambarangay. Kung ikaw ay isang barangay official, kung ikaw ay kapitan o lupon, tagapamayapa, o simpleng curious lang na malaman kung ano ang katarungang pambarangay. Alam ko po, madaming ganyan ngayon dito sa aking channel. Madami pong nagtatanong at madaming naliliwanagan tungkol sa katarungang pambarangay law. Ang video pong ito ay para sa inyo. Mga kabarangay, sa katarungang pambarangay, ang pangunahing layunin nito ay maayos ang mga alitan. Pero bago natin iresolba ang mga hidwaan, ang mga awayan, ang mga alitan, ano muna yung unang hakbang? Number 1, kailangan matukoy natin kung ano ang kanilang alitan. Di ba parang mukhang simple lang, ano? Pero nangangailangan ito ng maingat na pakikinig, pagmamasid at pangunawa. Ngayon, paano natin matutukoy ang tunay na issue? Narito po ang ilan sa mga hakbang para matukoy natin kung ano ang issue or issues. Unang hakbang, makinig ng mabuti. Bigyang pansin ang sinasabi ng bawat isa ng complainant at ng respondent, maging ang mga witnesses. Minsan po, mga kabarangay, hindi agad halata ang tunay na problema ng mga partido. Halimbawa, may usapin sa lupa o yung boundary, yung hangganan ng kanilang pag-aari. Minsan naman, personal ba, sama ng loob na lumala? O mayroon pang mas malalim na ugat tulad ng matagal na nilang hindi pagkakaunawaan at meron ng tensyon sa kanilang pagitan. Kaya mga kabarangay, lalong-lalo na po sa mga kapitan at sa mga miyembro ng lupon, tagapamayapa, ang susi ay ang pagtingin sa likod ng bawat salitang binibitawan ng mga partido. Pangalawang hakbang, tukuyin ang hindi pagkakaunawaan. Maganda pong tanungin dito ng namamagitan ng kapitan o ng sinuman na miyembro ng pangkat tagapagkasundo. Ano kaya ang kanilang hindi pagkakaunawaan? Minsan, mukhang maliit lang ang kanilang pinagtatalunan, pero ang ugat pala nito ay mas malaki. Tulad ng tiwala at respeto, wala na sila sa bawat isa. Kaya, para mas malinaw, maaaring magtanong ang kapitan o ang lupon ng tulad nito. Pwede bang ikwento ninyo sa akin kung paano nagsimula ang inyong away? Maaari din nating itanong, ano ang inaasahan ninyo sa kabilang panig? Makakatulong po mga kabarangay ang mga tanong na ito para maibunyag ang tunay na dahilan ng kanilang tensyon. At itong pangatlo mga kabarangay ay mag-focus sa resolution. Dito, papasok ang kakayahan ng kapitan, ang kakayahan ng lupon member bilang tagapamagitan. At dito, gamitin ang mga pamamaraang ito. Hanapin ang magkapareho o yung tinatawag na common ground. Magbigay ng patas na kompromiso sa bawat panig. Tanungin ang magkabilang panig kung ano ang mga solusyon na naiisip nila. Take note mga kabarangay, ang resolution
ng problema dito na dinala sa barangay under katarungang pambarangay law ay magmumula sa mga panig, hindi po sa namamagitan. Maaaring mag-suggest lamang ang kapitan o ang mga lupon tagapamayapa, subalit hanggang dun lang sa suggestion. Okay? Ang resolution ng kanilang problema, kailangan ay sa kanila mismo manggagaling. Ang layunin ng mga tagapamagitan ay gabayan ang bawat panig patungo sa kasunduan na katanggap-tanggap para sa kanilang dalawa. Kaya mga kabarangay, tandaan po natin na ang pagre-resolba ng alitan sa barangay ay hindi lang tungkol sa pagtatapos ng gulo. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pagkakaisa sa ating komunidad. Matagal ko na po itong sinasabi. At sa pamamagitan ng pagsasanay at malasakit, matutulungan natin ang bawat isa na makahanap ng tamang solusyon. Ngayon, marami pong salamat sa inyong panonood. Alam niyo po, dito sa Katarungang Pambarangay Channel, araw-araw ay lumalago po yung community ng YouTube channel na ito. Kaya po kung nakatulong sa inyo, mga kabarangay, ang video na ito, huwag kalimutan naman na mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Muli, nagpapasalamat po ako dahil nakasama ko kayo dito sa very short na video ito.